God. Malaya po tayo makaupo. Welcome po sa Regions of God's Glory, Global Harvest Church. And ito pong month of January, ngayon pong araw na to ang simula ng 3 weeks lang na series teaching natin about, sabay-sabay nating basahin, unique God. No? Pag sinabi pong unique God, kakaiba, ito po ay merong distinction sa napakaraming Diyos. Alam niyo po, sa mundong ito, napakarami ho ng relihiyon. Ano? At sa mayroong mga tao, hindi na nila alam kung ano ba yung relihiyon na aaniba nila. But let me tell you, ang pinaglilingkuran po ng mga Kristiyano ay yung totoong Diyos. The one true God. Ito yung Diyos na kung saan may lalang ng lahat. Hindi siya masasabi na mahinang Diyos kung hindi siya ay all-powerful. Hindi po itong Diyos na ito yung katulad ng alam natin sa mga mythologies, mga Greek gods and goddesses, hindi po, At hindi rin ito lalo na isa dun sa 33 million gods ng mga Hindu. Sa mga Hindu po, napakarami nilang gods. But let me tell you, this God is so unique dahil siya po ay nagmamahal sa bawat isa sa atin, may pakialam sa buhay ng bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ang Diyos sa buhay mo. And kaya may pakialam ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dahil siya po ay umabot sa buhay ng bawat isa through Jesus Christ. Kaya nung December, sinelebrate natin yung Christmas, di ba? Kapanganakan ng Panginoong Jesus dahil Diyos siya, pero nagkatawang tao para sa ganon, lahat tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Now, sa New Year na itong 2024, let me tell you na ang ating Panginoong Diyos na buhay ay gustong mag-establish ng relationship sa bawat isa sa atin. Kung paano po nag-establish ang Panginoong Diyos na buhay sa Bible in the Old Testament sa kanyang bayang pinili, ang Israel, ganon din naman po in the New Testament sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya, wala pang relationship sa kanya, gusto niya mag-establish noon ng isang close na relationship. And you know what? Ang relasyon po ng Diyos at ng Israel ay relasyon ng parang mag-asawa. Kaya ang body of Christ ngayon, o lahat ng mga naniniwala kay Jesus, lahat ng merong relationship sa Kanya, sino yon? Mga may relationship kay Jesus? Tayo ngayon ay tinawag na bride of Christ. Kahit lalaki ka pa, kasama ka dun sa bride of Christ. Alam niyo kapag sinabing yung terminology ng pangbabae, tumutukoy yun usually sa grupo ng mga tao. Kaya rin tinawag, di ba, yung kahit earth natin, wala namang gender, tinawag na Mother Earth, di ba? Kasi talagang kabuuan, Now, tayo rin, we are called what? Again, the bride of Christ. Ngayon, kung ang mga Israelites, tinatawag din sila na asawa ng Diyos, or part din nun, may karapatan ang Diyos to be jealous. Sa Tagalog ng jealous, ano yun? Selos. And ito po yung ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. The jealous God. Sabay-sabay nating banggitin. 1, 2, 3, go. The jealous God. Kasi kilala natin si Lord bilang loving, bilang gracious, di ba? Bilang Savior. Pero actually, meron ding part in the Bible that says that God is a jealous God. Nagsiselos din pala ang Diyos. Pero in a different way na hindi natin lubos ma-imagine kung ano yon. Na-explain natin yan. Sa malalim na Tagalog, ang title po nito ay Ang Mapanibughuing Diyos. Ang lalim. Okay? Now, pag sinabing jealousy, tumutukoy po ito kung sa relationship nga na mag-asawa, dahil sila ay iisa na, kung ano ang sa babae, ganun din sa lalaki,
May karapatan yung asawa, kahit sino man sa kanila, sabihin natin yung husband, pag halimbawa yung asawa niyang babae nakikipag-flirt sa iba, may karapatan siya magselos. Bakit? Kasi kasal sila. Kung ano yung nasa asawa niya, gano'n na rin sa kanya. Ano? Kumbaga, may karapatan ka magselos kung sa'yo naman talaga yun. Nakuha natin? Yung bagay na yun. Pero kung hindi, wala kang karapatan. Kaya halimbawa, hindi mo pa jowa tapos nagsiselos ka na. Hindi yun, iba yun. Ano? Binabakuran mo na ngayon. Di ba? Ganon, nangyayari. Let me tell you, ibang jealous ito. Sabi mo sa katabi mo, iba. Okay? Now, sabi sa Exodus chapter 20, now, bago natin basahin to, ito po yung time na kung saan ang mga Israelites talagang gusto nilang mag-follow kay Lord, and then ngayon si Lord gusto nilang sambahin sa Mount Sinai, and binigay ni Lord kay Moses yung tinatawag na 10 Commandments. Okay? At sa 10 Commandments na to, dito natin makikita yung character ng Diyos as the jealous God. Ngayon ano pong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Verse 4. 1, 2, 3, go. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ano daw yung hindi daw gagawin? Carved image. Ano mang larawan na inanyuan, nililok man, o sa panahon natin, wala pa naman picture noon, pinicturan man, o anumang klaseng imahe. Sino man yun, siya man yun ay literal. Huwag daw gagawa ng ganon, kahit meron pa nun, dahil bakit? Next slide. Anong sabi? 1, 2, 3, go. You shall not bow down to them, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. Tignan niyo po, analyze natin maigi. Una, sabi, you shall not bow down to them or serve them. Ano yung bow down? Noong una pong panahon, ang pamamaraan ng mga tao para mag-worship sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagyuko. Ano? Sino dito kapag halimbawa meron kang yung mga ginagalang na mga tao, di ba? Ganon ginagawa, no? Nagbabaw, di ba? Or serving them. Nagbibigay ka ng isang service. Now, ang sabi, wala daw dapat tayong ibang ituturing na Diyos sa buhay natin, kung hindi ang Diyos na buhay lamang. Kasi siya daw ay ang jealous God. Now, take note dito dahil merong warning na kailangan malaman ng bawat isa. Ano yon? Yung nakalagay na visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Pag sinabing iniquity, yung kasalanan, sinisingil. Ano? Huwag kayong magtaka kung bakit merong mga nangyayari talagang sumpa sa buhay ng mga tao. Totoo po ang sumpa. Nakalagay din sa Bible. At totoong nangyayari sa buhay ng mga tao. May singil saan? Hindi doon sa nakagawa ng sumpa, kung hindi doon sa mga anak ng anak. Mga apo mo at kaapu-apuhan pa. Now, tignan nyo, no? Anong dahilan kung bakit merong pagbisita dun sa kasalanan? Dahil hindi po nila ginagawang Diyos ang Diyos na buhay. Pag hindi mo God, si Lord, merong curse na pumapasok pala sa buhay ng mga tao. Now, hindi ko alam kung anong curse yon. Pero one thing is for sure, kaya siguro may time na hindi complete yung buhay mo, or perhaps bago ka maging Christian,
parang there is this sense na kung saan hindi makausad-usad yung buhay mo. Probably, it is because yung ating mga mahal sa buhay, wala silang personal relationship with the Lord, o hindi nila Diyos ang ating Diyos na buhay. Kaya it is important for us na ngayon maging una si Lord sa buhay natin. Bakit? Dahil grabe nga yung pagmamahal niya sa atin eh. Ang sabi dito ngayon, verse 6, kahit na ganon, binibisita niya yung kasalanan, ano daw? Still, He shows steadfast love to thousands of those who, ano daw? Okay. Hindi niya binibisita o hindi niya binibigyan ng pagmamahal o pinaparamdam yung pagmamahal niya dun sa mga walang relationship sa Kanya. Tanging dun daw sa mga nagmamahal sa Kanya at sinusunod siya sa kanilang mga buhay. Na mga kapatid, kailangan nating isipin ngayon na hindi naman po, next slide please, na hindi naman nagsiselos o naiinggit ang Diyos dahil may gusto o kailangan ang sa isang tao. Hindi binibigay ng Diyos sa mga tao ang pagsamba sa Kanya na sa Kanya lang dapat. Hindi binibigay ng Diyos na kung saan parang, mag-worship ka. Pero teka, kanino mo ba binibigay yung worship na yon? Sa Diyos ba yon? Kung hindi, anong sabi? Meron daw curse. Bakit? Kasi kailangan nating maintindihan na lahat ng papuri dapat sa Diyos, sa Creator lang. Hindi po pwedeng sa kapwa creation mo rin ibibigay. Nakuha natin? Hindi po pwedeng pag halimbawa yung painting, ay may buhay, kinreate mo bilang creator ng painting, tas may buhay yun. Example, sabihin niya, yung creator natin, hindi siya dapat papurihan. Kailangan yung kapwa painting ko rin. Parang ang weird. Kailangan yung creator, yung gumawa sa'yo, yun yung papapurihan mo. Kailangan yung nanay at tatay mo, yun yung papapurihan mo. Hindi yung kapatid mo na hindi naman gumawa sa'yo. Kasi bakit? Parehas lang kayong kinreate. But we have our Father in heaven who created us. Kaya ngayon, kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat ng pagsamba at paglilingkod. Kung nagmamay-ari siya ng lahat, ang tanong, question sa bawat isa sa atin, kailangan ka ba ng Diyos o kailangan mo ang Diyos? Again, kailangan ka ba ng Diyos o kailangan mo ang Diyos? Is God for you or you are for God din? Kasi bakit? Kahit hindi ka mag-exist, Diyos pa din siya. Tandaan natin yon. Kahit hindi ka mag-worship, Diyos pa din siya. And we need God. Sa panahon natin ngayon, baka naghahanap na tayo ng sarili rin nating Diyos. Paano po kami naghahanap ng sarili nating Diyos? Pwedeng ganito. Kapag may kailangan ka, o kung ano yung kailangan mo, yun yung nagiging Diyos ng buhay mo. Kaya ngayon, merong mga tinatawag na mga tao na kung saan, nag-church, pero pwede pala na hindi nila talaga mahal si Lord. Hindi lahat na nag-church ay Kristiyano. Hindi lahat ng present sa school ay present mentally. Nakuha natin? Kung sa church, merong mga nag-church tapos hindi naman talaga wala silang relationship with the Lord, ganun din. Sa panahon natin ngayon, kailangan siyasatin natin ating mga sarili, meron ba talaga akong relasyon sa Diyos? Kung meron kang relasyon sa Diyos, ang mindset mo, kailangan ko ang Diyos.
Pag ang mindset mo, kailangan ako ng Diyos, Lord, ginawa ko na to para sa iyo, ha? Lord, binigay ko na yung best ko na service para sa iyo. Kaya, bibigay mo yung gusto ko. Nakuha niyo yung mindset? O Lord, winorship kita, ha? Lord, ang aga ko ngayon sa church. Lord, meron akong dalang ganito. Nagbasa ako, nagpray ako. O Lord, mabuti na akong tao ngayon. Nagbago na po ako ngayong 2024, Lord. Ano nangyayari? Si Lord parang genie na lang na merong wish tayo, no? Ganon. Ganon ang nangyayari sa panahon natin. But God is not like that. Amen? Ngayon, paano po natin gagawing una sa listahan ng priority natin ang Diyos? Una, gawin mo siya na dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Okay lang naman yun na ginagawa mo rin para sa family mo, para sa anak mo, para sa kinabukasan mo. Pero pag sinabi kong priority, yun yung una. No? Na ganito yun. Susuko ka na sa pag-aaral kapag nawala yung una na yun. Dati po, sabi ng mom ko, anak, bunutan mo nga ako ng puti. Sino mga nakaganon na, no? Di ba? Okay? Ba't mo binunutan ng puti yung nanay mo? Ano sabi? Babayaran kita. Isang puting buhok, piso. Sino mga ganon? No? Ano naging motivation mo? Dahil mahal mo ba yung nanay mo? O dahil sa piso? Nakita nyo ngayon, nga, mahal natin nanay natin, kaya rin natin ginagawa yun. Pero sa totoo lang, ang nakapagpagalaw sa'yo, yung alin? Piso. Nakuha natin? That is our priority. Now let me tell you, one thing is for sure. Kilala tayo ngayon, kapag halimbawa, binigyan ka na ng isang bagay na kung saan nakakapagpakiliti ng tenga mo. Nakikilala ka ngayon dun sa priority mo sa buhay mo. Okay, bakit pagsisipagin mo yung pag-aaral mo? Bakit mag-aaral kang mabuti sa class? Dahil ba meron kang crush doon? Gusto mo magpa-impress? Paano kapag na-kick out yung crush mo? Pag wala na doon, hindi na ako magre-recite. Wala naman kasi siya eh. Alam niyo po, may nakausap ako, sabi niya, Pastor, wala na akong gana magtrabaho ngayon. Sabi ko, bakit naman? Siyempre, December, nakikita ko sila, merong mga pamilya na uuwian. By the way, sino nga pala ditong kumain nung December 25, bago mag-December 25, di ba? Hindi kayo kumain? O mga kumain din nung bago mag-January 1, di ba? Sino dito? Come on! Mami na kayo naman. Okay, tingnan nyo, no? Tayo masaya. Pero meron ding mga ibang taong ganito. Wala na po akong gana magtrabaho eh. Wala naman kasi akong pamilyang uuwian. Broken family, tapos ganyan. Tinanong ko siya, sabi ko, ba't ka ba nagtatrabaho? Dati para sa pamilya. Kaya lang nung nawala yung pamilya, sabi niya, okay na sa akin kahit di ako kumita ng pera, kahit dito na lang ako sa bahay, kasi nawala na yung priority ko eh. Lahat na nag-fade away, lahat ng mga bagay na nawawala, namamatay, nauubos, kapag ginawa natin yung priority, mawawalan din ng pag-asa at gana yung buhay natin, ba't natin ginagawa yun? At for sure, kaya mong gumawa ng kasamaan kung para yun dun sa mga bagay na yun. Pero kung alam mong para kay Lord yun, dahil masama, hindi mo gagawin. Kasi siya yung priority mo. At may gana ka pa rin mabuhay kahit lahat parang patay na sa buhay mo kasi siya yung number 1. Hindi Lord, para sa iyo eh. Ito yun Lord eh. Kahit anong sabihin ng mga tao sa akin, di ako makikinig sa kanila kasi ikaw yung una.
Kaya, yan po ang una, no? Kailangan siya yung dahilan bakit mo ginagawa ang isang bagay. O maganda nga yun dahil pinapush ka ng parents mo. Pero for sure, gagalingan mo sa pag-aaral, hindi ka mangungopya dahil para kay Lord mo ginagawa. Sabihin nyo nga sa isang bata, di ba? Uy, wag kang gagawa ng ganyan, bad yun. Makikita ka ni Daddy God. Anong mangyari sa kanya? Matatakot siya. Tama? But it's a kind of fear that fears God, that fears evil. And it is a good kind of fear na kung saan lumalayo sa kasalanan. Pero pag sinabing, sige, wala naman nakakita sa'yo, gawin mo lang kung anong gusto mo. Kahit masama yun, gagawin niya. Kasi walang Diyos na nakakakita. Walang higher being na nakakakita. Kaya tignan nyo, di ba? Even in school, naalala ko yun eh. Kapag halimbawa darating yung teacher, yung mga estudyante, pasukan na sa klase, di ba? Tama ba? Pero pag halimbawa, kahit officer lang yun ng student council, ganyan mag-iingay pa rin, tama ba? Kasi ka-level mo lang. Pero pag yung authority, mas mataas na level sa'yo, for sure, merong takot sa puso mo. Amen? That is why it is important to put God first in everything. At siya yung maging dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, kahit na mahirap. And next, paano natin gagawing una sa listahan ng priority natin ang Diyos? Gawin mo kung ano nakaka-glorify kay Lord. Ano ba nakakalwalhati sa Kanya? Ano ba yung matutuwa siya pag ginawa mo? Pag-cheat ba? Nakakatuwa ba yon? Pagsisinungaling? No? Nakakatuwa ba yon? Hindi. Pagmumura ba? Nakakatuwa ba yon? Pagsasabi ng totoo, nakakatuwa? Amen. Di ba? What about doing your best? Nakakatuwa ba yon? Yes. Kailangan nakaka-glorify kay Lord. Kaya, papasok ka sa work, hindi dahil sa, wala yung boss ko. Papasok ako sa work, late na lang ako. Kung hindi, papasok ako sa work, hindi Lord para sa iyo kasi gusto kitang mag-glorify. Amen? Nakikita si Lord sa buhay mo. In that way. And the next, pangatlo, paano daw nagagawa nating una sa listahan ng priority natin si Lord? Gawin mo siyang sentro ng mga plano mo. Alam niyo po, dito sa church natin, sabi rin sa isang study, 95% naman kasi talaga ng umaattend, hindi naman nagiging pastor, ganun or yung trabaho nila hindi naman sa loob ng church. Usually, nasa labas yan. Nagtatrabaho ka sa labas, nag-aaral ka, nagtuturo ka, o ano man yung ginagawa mo sa labas. But the thing is, pwede pa rin maging sentro ng plano mo si Lord. Hindi porket doktor ka, wala ka ng time for the Lord. You can share to your patients about the goodness of God. Amen? And kahit engineer ka sa mga trabahador mo, pwede mo pa rin i-share si Lord. And nag-glorify pa rin si Lord kahit ikaw empleyado lang. O ikaw businessman, o kaya may binibenta kang mga produkto. You glorify God. Kasi bakit? Doon pa rin umiikot na gusto mong magamit ka ni Lord doon sa lugar na yon, sa area na yon, sa klase ng business na yon, sa career na yon, doon ka nagagamit ni Lord. In what way? Napopromote mo siya sa mga tao. Nahihikayat yung mga taong umatin ng church dahil sa'yo. Yung mga taong broken-hearted at kailangan ng makausap, nang may makausap at kailangan lang ng company, lumalapit sa'yo at natutulungan mo sila by the grace of God dahil kasama si Lord dun sa sentro ng plano mo. And that is why merong mga artists, mga artista, na talagang tumanggap kay Jesus at nagagamit nila yung platform para makapagdala ng mga tao kay Lord.
Amen? Kaya, kilala niyo si Sam Milby? Di ba? Nagagamit niya yung platform niya rin para makapagdala ng maraming tao kay Lord. Kaya kahit ikaw teacher, dalin mo yung mga co-teacher mo. Kung engineer ka, yung mga kakilala mo ring engineer, dalin mo kay Lord. Amen? Kung estudyante ka, yung kapwa mo estudyante, dalin mo rin kay Lord. Amen? Because that is the way na kung saan magiging priority ng buhay natin ang Diyos. Now, when it comes to worship, alam niyo po, we worship God, hindi po sa pagtaas-taas lang ng kamay nakukuha yon. Or sa mga songs na kinakanta natin. Sino dito na-bless sa worship natin kanina, di ba? I'm coming back to the heart of worship. But, teka, paano ba talaga tayo nag-worship? How do we worship God? Pwedeng nagtataas ka ng kamay sa church, paglabas ba? Kamusta naman yung ginagawa ng kamay mo? Baka nangungupit naman yung kamay mo. Di ba? O nga, dito sa church, sa loob, puro praise the Lord, hallelujah, and nag-worship ka. Teka, saan mo naman ginagamit yung bibig mo paglabas? Sa pagsisinungaling ba? Sa pagmumura ba? Sa pangchichismis ba ng iba? Saan mo ginagamit yung bibig mo? Nakuha ho natin? That is why, nasa loob ka ng church, pero teka, do you truly worship God? Or win-worship mo lang siya pag nasa church ka? How about outside of the church? Kasi ngayon, ang sabi sa Exodus chapter 34, tignan niyo po sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. For you shall worship no other God. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. Sa Tagalog or sa Pinoy version, sabay-sabay naman nating basahin. Next slide please. 1, 2, 3, go. Huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos dahil akong si Lord ang dapat nyo lang i-worship at wala nang iba. Now, paano nga ba tayo nag-worship? Tandaan natin, sabi po ni Jonathan Pujo, nung nakaraang linggo, nabanggit ko po ito sa inyo, tinagalog ko lang ho, kasi European siya. Sabi niya, kung ano ang number 1 sa listahan ng priority mo, yun ang God mo. Bakit? Kasi nandoon nakasentro yung attention mo, doon nakasentro yung dahilan kung bakit ka nabubuhay. What does it mean to be human? Doon nakasalalay kung ano yung priority mo sa buhay mo. And you know what, mga kapatid, let me tell you ngayong hapong ito, na anything can be a God. Kahit ano po, next slide please, kahit ano ngayon, pwede maging Diyos. Pwede pong maging Diyos? Yes. In what way? Marami po sa panahon natin ngayon na pwedeng maging Diyos. Ano-ano yung mga bagay na yon? Pwede po yung mga tao, pamilya, asawa natin, anak, friends, that we love more than God. Paano nagagawa natin na mas mahal natin ang Diyos kaysa sa mga tao? Pag ngayon, ang ginagawa natin na priority ng buhay natin, yung mga tao at hindi na si Lord. Example, sabi ng nanay mo, huwag ka nang magbasa ng Bible, wala naman natutulong sa'yo yan. Ay, pag-attend mo ng church, baka masiraan ka ng bait doon. O lumakpas ka sa langit dyan, Brad, sabi ng friends mo. Or, mas better para sa'yo to attend yung group mo, meron kang group ng mga tao doon, than to have a time for the Lord. We make, yung mga tao ngayon, pwede natin sila maging God, kung mas inuuna natin sila at wala na tayong time for the Lord. Even yung friends natin, baka kaya hindi ka nakaka-attend
or hindi ka rin nakaka-join sa Connect Group, di ka na nakapagbasa ng Bible, doon na na-focus sa mga tao yung attention mo. Or po pwede rin, mga kapatid, sila yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Kaya sabi ni Jesus, walang sino makakapasok sa langit na nagmamahal sa kanyang ama, ina, anak, na greater sa akin. Hindi sinabing wag mo mahalin yung parents mo o mga pamilya mo. Mahalin mo sila. Pero wag greater sa pagmamahal mo kay Lord. Amen? Kung may number 1, sino? Si Lord. Number 2, nasa sayo na yon. Kung sino yon. Asawa mo, anak mo, nasa sayo na yon. Pero kailangan number 1 si Lord. Kaya rin sa panahon natin ngayon, merong mga ginodiyos din ng mga tao. Meron din pong mga nagsasabing sila ay Diyos, kahit hindi naman sila Diyos. Di ba? And sa panahon natin ngayon, napakaraming deceptions here and there na nagsasabing sila daw si Jesus. And then yung mga tao, nagbibigay sa kanila, no? Nag-o-offer na lang ng kahit ano, lahat binibigay, pati bahay. Kasi Diyos daw yung taong yon. But let me tell you, kahit ano po sa panahon ngayon po pwedeng maging Diyos, pero hindi yan yung totoo na Diyos na ating dapat paglingkuran. Ano pa? Next slide. Mga gamit, mga bagay or picture, gadgets po pwede na rin maging Diyos ngayon. Bakit? Kapag hindi mo kayang mabuhay pag nawala yan sa'yo. No? Ewan ko kung nangyari to sa inyo, pero may nakwento po yung isang bishop, isang conference, sabi niya, merong 8 years old na bata, 8 years old, sino dito merong kapatid o kakilalang 8 years old? Come on. Sige, huwag kayo mahiya. Okay. 8 years old. Ewan ko kung nangyari rin to sa inyo. Ginawa ng nanay, gusto niyang idisiplina yung anak niya. Kasi na-addict sa pag-games sa tablet. Kinuha ng nanay yung tablet. Sabi niya, anak, di ka na nakapag-focus sa pag-aaral, akin na yan. Alam niyo ginawa nung 8 years old na yon? Grabe. Kahit yung sofa, binababaligtad. Kahit yung rep, natutumba. Siraho talagang ano-ano yung bahay nila. Now, tinawag si Bishop kasi nga, hindi na alam gagawin eh. Pag binigyan mo yung bata ng gadget, ano mangyari? Magwawala. Di ba? Parang as if they can't live without it. Then pinag-pray ni Bishop, ganyan. Then, yung pala, demon-possessed pala. Yung bata. Hindi alam nung bata kung ano yung nangyayari. Alam mo yun, yung mga napapanood natin sa GMA, ba't mo nagawa yun sa pamilya mo? Ba't mo sila nasaksak? Hindi ko nga rin po alam, bigla po nagdilim yung paningin ko eh. Nangyari dun sa bata, 8 years old sabi niya sa nanay niya, Mami, may nakita po akong light. Ba't mo ko dinala sa dilim? Sabing gano'n niya sa nanay. Anong meron? Tapos ngayon po, eto na, okay na po, nung pinag-pray ako ng light. So makikita natin, anything pala can be our God. Kung hindi yun number 1 sa buhay natin. At walang age limit yung paggawa ng dyablo sa buhay ng tao. Akala natin, ay bata pa yan, hindi pa kumikilos si Satan dyan. Aba, baka di mo alam, minamasteral na sa kasinungalingan. Yung bata. Kaya paglaki, di ba? Baka di mo alam, minamasteral na sa corruption. Kaya paglaki, di ba? Kaya dito natin makikita, sa panahon ngayon, lahat po pwedeng maging God. Example pa ng gamit, pera. Paano kapag wala ng pera kapalit ng ginagawa mo? Gagawin mo pa ba? Di ba? Nakuha natin? Even sa mga mahal natin sa buhay, bakit mo pagsisilbihan
O bakit mo bibilan ng gamot? Dahil ba mahal mo o dahil may kapalit na pera? Di ba? Paano pag nawala na yung pera? Hindi mo na gagawin. Kasi your God is money. Hindi mo talaga mahal yung tao. Your God is something else. Kaya, titingnan natin ngayon, kahit ano pala po pwede maging Diyos ng buhay ng isang tao. Next, ano pa? Sabay sabihin natin basahin. 1, 2, 3, go. Achievements, rewards, medals, and then trophies. Pwedeng para sa'yo, parang, yung church, kasi nakapasa na naman ako, may degree na ako, ang dami ng mga palayaw sa ano ko, o ang tawag doon, mga doctor, extension names ko, may mga ganon, di ba? Parang di ko na kailangan mag-church. Yung mga nasa church, yung mga may kailangan yan, di ba? Laging sinasabi sa church, kaya tayo nasa church kasi kailangan natin si Lord. Yung mga may kailangan lang yan, kayaan. Sometimes we get too confident kung ano yung meron tayo and we don't pray anymore to the Lord. We do not ask God sa mga decision makings din natin. Dahil iniisip natin, alam ko na to eh. Hindi, mangyayari to, ito na yon, buo na yung plano, okay na to. Hindi ko na kailangan i-consult si God, hindi ko na kailangan mag-pray. Pag nangyari na lang, thank you na lang kay Lord. Makikita natin ngayon, in our decision making, kung sino ba yung Diyos natin. If nauna yung asking God. O hindi. Baka kasi hindi nauuna yung asking God. Baka nangyayari ganito, no? Pag may problema, tignan nyo, no? Pag may problema, saan ka tatakbo? Ito, problema, kaya ko na to. Okay lang naman yung self-confidence. But the thing is, yung confidence na yun, lumalakpas ba dun sa listahan mo na mas confident ka kay Lord kaysa sa sarili mo? Tignan nyo marami sa atin, pag may problema na, tatakbo ba tayo kay Lord? Lord, ito yung pangailangan ko, ito yung kailangan ko, Lord, mangyari, ganyan. Di ko po alam yung gagawin, tulungan niyo po ako. Or, sige, Lord, mamaya ka na, o literally, di mo naman sinabing ganon, nakalimutan mo na lang si Lord, di ka na nag-pray. Ginawa mo na lang, tapos, pag natapos na, doon ka lang thank you, Lord. Nakuha natin, in what we do, kitang-kita kung ano yung priority sa buhay natin. That is why, there's this two kings sa Old Testament. Yung naunang hari po ay tinatawag na si Saul. Sabihin nga natin, Saul. He was a king chosen by God. Pero not once na lumaban siya sa giyera at nauna yung prayer niya kay Lord. Pag binasa niyo po yung buong Samuel na yun, 1 Samuel, makikita niyo not once, kahit isang beses hindi na isulat na si Saul nag-consult kay Lord directly. Wala. However, there's this another king after ni Saul named David. Sabihin nga natin, David. And this person, hindi naman siya perfect eh. Marami siyang faults. Marami siyang kasalanang nagagawa rin. Pumapalya rin siya, pero let me tell you, when it comes to war, nakaluhod yung mama. Bakit? Kahit marami siyang wars na napalalunan, Lord, ikaw pa rin, sa'yo pa rin yung tiwala ko eh. Kasi una ang Diyos sa buhay niya. And let me tell you, alam niyo yung tinawag sa kanya ni Lord, a man after my own heart. A man after God's own heart. Bakit? Kasi una si Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, una si Lord. And then next, pwede rin pala natin na maging Diyos yung career, job, work, or ministry natin na ginagawa.
Maybe we love the ministry more than the Lord. Maybe we love teaching more than the Lord. Pwede po yun sa mga pastors and kahit sa leaders. Maybe we love what we do more than the Lord. Ganun ba yung lifestyle na meron tayo? Baka yung tinatrabaho natin, yun yung gusto natin. And then, dinadala ka ni Lord sa ibang klase naman na trabaho, ayaw mo kasi hindi na napamahal na ako, Lord. Sorry na lang. Eto na ako eh. Kaya may plano si Lord sa buhay mo, gusto kanyang i-shift sa ibang career path. Hindi nangyayari. Lalo na rin po sa mga decision makings natin or even sa mga plano ng Diyos, kadalasan napapangunahan din tayo, next slide, ng ating mga emotions. Actually, yung emotions natin po pwede pong maging Diyos ng buhay natin. Bakit? We trust kung ano yung nafe-feel natin, ano yung kutob natin, and we end up not trusting God. Alam niyo po, nangyari yan sa mga Israelites. Nangyari yan sa mga Israelites. Ilagay nga natin doon sa slide kung saan nasa Egypt yung mga Israelites. Sa mga Israelites po, ay naging slave sa Egypt. Naging slave sila for 430 years. Ang Pilipinas, naging slave sa Spain for ilan? 333. Sila, mas madami, no? 430 years. Now, dumating po ang panahon na kung saan nakita ni Lord yung cry ng Israelites, and then sinend niya si Moses para paalisin sa Egypt, yung mga Israelites. So nagpadala si Lord ng plagues, ganyan, etc. Ang dami noon, hanggang sa pumayag na si Pharaoh. Sige, pumunta na kayo, lumabas na kayo ng Egypt, pumunta na kayo dun sa place na pag-worshipan nyo sa Kanya, dun sa promised land na pupuntahan nyo. And then, dumating na dun sa Red Sea, biglang nag-iba yung isip ni Pharaoh. Si Pharaoh ngayon, sinugod sila with chariots. And then pinagawa ni Lord kay Moses, taas mo yung kamay mo, and then nahati yung dagat, nakadaan po yung mga Israelites. Then nung dadaan na yung mga chariots ni Pharaoh, pagdaan nila, doon naman sumara na yung dagat. No? Kilala niyo si Moses? Yung gumawa ng ark? Okay, magaling Alam na. Okay, si Moses yung naghati ng dagat. Okay? And alam niyo po, kakaiba tong story na ito dahil grabe yung ginawa ni Lord sa buhay ng mga Israelites. Let me tell you, kung ikaw nakakita na nahati yung daan, hindi si Tarzan yun, yung naghati nun. Talagang si Lord kasi hindi po daan yung hinati, pero dagat eh. Parang may invisible aquarium na nakikita nila may mga isda, mga ganun, Tapos naglalakad sila. Now, kung nakita natin to, anong tingin nyo? Wow, grabe si Lord. Tingin ko, kaya na natin gawin kahit ano. Amen? Kasi grabe yung miracle ni Lord eh. Amen? Hello? Ganon kaya yung mindset nila. Or pagdating po dyan, after nung Red Sea, napunta na sila dun sa wilderness. Wilderness, in short, desert. Wala pong nabubuhay doon. Alam niyo po, wala na sila dun sa captivity. Laya na sila sa pagiging slaves. Pero ano nangyari? Yung utak nila, slaves pa rin. Yung emotion nila, same pa rin nung nasa Egypt sila. Pwede pala yun. Kristiyano ka na, laya ka na, tinanggap mo na si Lord, you're ready to follow Him, pero yung mindset mo, parang minsan iba pa. Or yung emotion mo, yung fears mo, pag nag-take over, parang ayaw mo na magpagamit kay Lord.
pwede pala yun. Kasi bakit? Ganun sa Israelites eh. Now, nung nasa wilderness sila, malapit na sila doon, syempre nag-send sila ng spies. No, yan yung spies ngayon. Ito po ay 12 spies. Sabihin nga natin 12. Okay? 12, significance na kung saan isa-isang tribes ng Israel, yung 12 tribes ng Israel, isa-isa nag-send ng spies nila para tiktikan yung lugar, ano bang meron sa promised land. Now, para doon sa lugar na kung saan, nandoon ka sa lugar na wala namang pagkain doon, paano ka mabubuhay doon, ang tingin mo doon sa lugar na pinangako ng Diyos sa iyo, isang paradise yun. Amen? And gusto mong makita, totoo nga ba kaya yung plano ng Diyos na yun sa buhay ko? Ganyan. Binibigyan ngayon ng glimpse ni Lord yung mga Israelites nang gagawin niya sa kanila. So nag-send sila ng spies. Now yung spies na ito, nung pagpunta nila doon, kakaiba yung nakita nila. Pagpunta po nila doon, next slide, nakakita sila ng mga giants. Now, ang giants po, hindi ito yung, anong tawag dito? Mythical na mga stories, myth na stories. There are actual excavations. Kahit nga dinosaurs pag pumunta po kayo ng Canada, meron talaga doon mga archaeological evidences of giants and dinosaurs. Mga ganon, ano? Na ngayon, pagpunta po nila dyan sa Promised Land, nakita nila yung lugar, ang daming giants. And yung giants, hindi po to kasing tangkad ni Wembanyama sa NBA. Hindi po ganon. 14 feet hanggang 250 feet yung laki nila. Kasing taas na huyo ng building. No? Yun yung nakita nila sa Promised Land. Now, umuwi sila, grabe. Di ba? Siyempre, pag halimbawa, bumisita ka sa lugar, kung galing kang Baguio, may dala kang ube, di ba ganon? Di ba? O kaya, strawberry, tama ba? So, pumunta sila sa lugar. Tapos, nagdala sila. Ang dala nila, grapes. And yung grapes doon, actually, ano lang yan, sample lang yan. Pero ang definition ng Bible is that dalawang tao yung dapat magbubuhat ng isang buwig ng grapes. So just imagine, syempre dahil nga higante nakatira, ano yung prutas? Malalaki rin, di ba? No? So, ngayon, dala-dala ng dalawang tao yung isang buwig ng grapes. Just imagine, no? Na, wow, grabe yung place palang pupuntahan natin. Sagana pala talaga yun. Pero, ang tanong, natuloy ba sila o hindi? Ang nangyari ho, nag-away-away sila. Bakit? Yung 10, sabi nila, hindi tayo tutuloy. Kasi may nakita silang giants. Sa Numbers po, Book of Numbers chapter 14 verse 33, anong sabi dito? Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! Nakita namin doon ang mga lahi ni Anak. Ang mga Anakites ay galing sa mga Nephilim. Okay. Yung Nephilim po, yun yung byproduct ng mga angels na nakipag-sex sa mga babae in Genesis chapter 6 at nag-breed ng giants. Ano? Now, anong sabi ngayon? At kung itatabi tayo sa kanila, anong sabi nila? Para lang tayong mga tipaklong. Okay, ilang tipaklong bago maging ka-same height mo? So, ang liit ng tingin nila sa sarili nila. Ano? At tingnan niyo, sabi nila, at ganun nga siguro ang tingin nila sa atin. Pag ganun nga siguro, ano yung sabihin nun? Sure ba? Hindi. Assumption lang nila. Dahil nakita na nila. Ngayon, ano naging isipan ho ng mga taong ito? Naging isip tipaklong sila. At ano nangyari? Dahil isip tipaklong yung mga taong ito, naghintay pa po, next slide, for another 40 years sa wilderness. Paikot-ikot lang ho sila doon.
nagkamatay-matay na yung karamihan at yung next generation, yun lang yung nakapasok sa promised land. Now again, ilan yung spies? 12. 10 doon, yung nag-disagree na wag tayong tumuloy. 2 lang ho yung tumuloy. Yung gusto nilang tumuloy. Ano? Pero dahil nga syempre sa dami nila, wala tayong magagawa. Sasama na tayo sa kanila. Pero let me tell you, yung nakapasok talaga sa promised land, yung 2 lang. The rest, hindi. Bakit? Kasi merong utak tipaklong po yung 10. Pag sinabi hong grasshopper mindset, no? O tipaklong na pag-iisip, una ito yan. Walang pagbabago sa pananaw. Nakalabas ka na ng Egypt, nakita mo kung paanong pinlig ni Lord yung Egyptians, pinalabas kayo, nakita mo kung paanong nag-miracle si Lord, walang pagkain sa desert, pero nagdadala siya ng manna from heaven, dadala siya ng quails, and then, nahati rin yung daan sa Red Sea, kitang-kita mo lahat ng miracles ni Lord, and yet, feeling mo hindi ka niya sasamahan towards the last battle, towards dun sa promised land. Parang feeling mo, talunan ka pa rin. Feeling mo, hindi pa rin mangyayari yung pangako ng Diyos sa buhay mo. And then next, ano pa? Pag sinabing may grasshopper mindset, ano yon? Walang lakas ng loob kasi laging takot. Ay, baka kung ano mangyari dyan. Hindi pa kasi ako sanay makipaglaban sa higante. Paano ko sila lalabanan? Di ba? Nauna yung takot kesa sa gawa. Pangako na nga ng Diyos eh. Nakita na nila lahat ng miracles ni Lord. Imposibleng mangyari, pero nangyari. And yet, may mga higante silang nakita, tumigil na sila. Number 3, ano yung may grasshopper mindset? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi po pwede. Hindi kaya. Ganun eh. Ay, hindi mo na ako tutuloy kasi feeling ko hindi kaya po eh. Di ba? Nakuha nyo? Papunta na sa promised land, pero isipin lagi, hindi kaya. Anong mga higante sa buhay mo ngayon yung nakaharang? Bakit hindi mangyari sa iyo yung promises ni Lord? Baka nauuna yung pagdudiyos mo sa emotion mo at sa kung anong nararamdaman mo. O lumalakad ka lagi sa pakiramdam, hindi sa pagkilos ng Diyos. Amen? Kaya remember, mga kapatid, kailangan natin ng tulong. Sila, yung 10, hindi man lang sila lumapit kay Lord o nag-pray. Lord, sa mga giants na nakita namin, tulungan niyo po kami. Magapi namin sila. Lagi sila, oy, nakita ko na, okay, hindi na pwede. Sorry na lang. Hindi pasok sa schedule ko. Hindi ko kaya kasi kulang ako ng skill. Yun lagi iniisip natin. But remember mga kapatid, that seeking help is a sign of strength. Yung paghingi mo ng tulong kay Lord, sign yun ng strength. Lord, help me in this season. Kung saan maraming pagsubok akong kinakaharap. Lord, parang di ko na kaya. Lord, help me. And hindi mo kailangang i-navigate yung emotions mo lang. Next slide natin, please. Ano? Kaya ngayon, tignan nyo, ano nangyari? Noong nagkaroon ng pag-uusap-usap yung mga spies, alam nyo nangyari sa 10? Sila yung namatay. Yung 2 na
push pa rin sila, sige, go tayo, kaya natin yan. Sila yung nakarating sa promised land. Pagdating sa book of Joshua, si Joshua at si Caleb. Anong pangalan? Joshua and Caleb. Tanungin niyo ako, ano nang nangyari sa 10? Namatay? Pero bakit kaya hindi na isulat yung pangalan nila? Bakit? Kasi hindi magiging encouragement kung may isusulat pa yung pangalan nila. Kumbaga, wala na silang hindi naman kayo nagtiwala kay Lord eh. You miss out. Nakuha natin? You miss out dun sa plano ni Lord tuloy. Kaya hindi sila relevant dun sa story ngayon. Kasi bakit? Sila yung mga hindi nagtiwala kay Lord. Hindi nila inuna si Lord as their top priority in their life. Lord, sige, kahit anong mangyari, susundin kita. Kahit Lord, nakikita ko, nakakatakot, pero Lord, go pa rin ako, may tiwala kasi ako sa'yo. Hindi ganon yung mindset ng 10. Ang meron nun, si Joshua and si Caleb. And sino ngayon yung mga Joshua at Caleb ngayon? Na talagang magpupush through at magtitiwala kay Lord. Yung hindi na siya susunod sa kung ano yung nararamdaman niya. Nakakaramdam ka ng takot, nakakaramdam ka ng pangamba o ano man yon, pero hindi yun makakahadlang dun sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Kasi pinagtitiwalaan mo ang Diyos, hindi yung sarili mo. Kaya last but not the least, ano yung po pwede maging Diyos? Yun po yun eh. Sarili natin. Po pwedeng mas nauuna pa yun kesa kay Lord. Tignan nyo, no? Nung pag-sum up ni Jesus, nung commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, ganyan, ano? Second commandment, love your neighbor as yourself. Yung loving yourself, hindi siya number 1. And hindi rin number 2, love your neighbor pa nga nauna eh. Yung loving yourself, accompanied lang siya nung number 2. Kaya, sino ba yung number 1 sa buhay mo? From this day forward, kapatid, ayokong ma-miss out mo yung gagawin ni Lord sa buhay mo ngayong 2024. Dahil lang sa nasunod mo yung ibang Diyos at hindi yung one true God na dapat pinag-uukulan natin ng lahat ng priority natin. Conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. Tayo po'y tumayo na lahat. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Ang paninibog ho ng Diyos sa atin ay nangangahulugan na gusto niyang sirain ang maling kaisipan at ipakita sa atin na kasama niya, malalampasan natin ang anumang higante sa ating buhay. Ano yung higante ngayon sa buhay mo, kapatid? What hinders you from achieving that God-given promise in your life? Let me tell you, kung gusto mo makapunta dun sa promised land, kailangan magtiwala ka kay Lord. Mark this day. Lord, ikaw yung masusunod sa buhay ko. Tapos na yung panahon na lagi akong nadadala ng emosyon ko. Tapos na yung panahon lagi akong nadadala ng takot ko. Tapos na yung panahon lagi akong nadadala ng pagmamahal ko sa anumang bagay. Kundi sa iyo na, Lord, can that be our prayer this afternoon?